naman. Oh. Kita nyo naman, oh, ayan. Ito po ay nung ano, semi-kalbo pa si VP Sara. Ito yung time na may inumbag siyang sheriff, ano? I mean, that was a very long time ago wherein ang alam naman natin, hindi naman sila yung close friends, pero somewhat na alam mo yung ano lang, magkakilala and at the same time a little bit of friends. Pero hindi naman yung ka-close kasi hindi ka naman makikipag-meet no sa isang tao dis kung ayaw mo, kung meron kang disgusto, 'di ba? Kasi if we try to remember, 'di ba, inendorso na rin ni Tatay Digong si Marojas noon sa Davao. Pati nga si Risa Ontiveros eh. Oo, nakita ba ninyo yung larawan na kung saan inendorso rin ni Tatay Digong si Risa Ontiveros? So I think and I believe the noong araw, wala naman talagang masyadong ano sa politiko. Ewan ko lang ngayon, mas matindi pa nga ngayon eh. So, kita nyo, ito, ayan oh, kumain pa nga sila ito, very public ito kasi may larawan silang ganyan. Ito ay sa baluarte ni VP Sara. Okay? Ngayong taon naman ay baluarte naman ni Lenny Robredo. So it's some sort of giving back or courtesy. Courtesya na, I mean, wala naman tayong masamang tinapay. It's about politics. Kung may nasabi ako sa'yo na fake VP ka, di ba? Eh marami din namang puna kasi itong si Lenny Robredo doon sa Duterte in general. And of course, makikita naman natin just like ito, for example, o ayan, pati yung tatay ni VP Sara, makikita mo na kahit kalaban ka, andun pa rin yung respeto sa'yo. Kahit kalaban ka, hindi yung parang ngayon na kapag kalaban ka ngayon ay ginugurgur ka. O, ganun yung pinagkaiba ngayon. Ngayon, pag kalaban ka, matatanggal ka sa pwesto. Matatanggal ka sa pagiging congressman. Matatanggal ka sa pagiging director general ng Bucor. O, yan. Magiging pugante ka, magiging wanted ka, makukontem ka, magkaka-warrant of arrest ka, magiging terorista ka. You name it, everything mangyayari sa'yo kapag kalaban ka ngayon. But nung panahon ni Tatay Digong, kahit kalaban ka, imagine kalaban ka pero inappoint ka pa rin as drug czar. Kahit kalaban ka, ayan, tinatawagan ka pa dito ni Tatay Digong. Panoorin nyo to. I mean, this kind of gesture. So, ayan. Sek, thank you See? Kalaban. Nagpasalamat siya dito kay Senator Bongo. O, si Bongo. I mean, Ma'am, kaibigan kami masyado ng husband. see? Nangyayari ba ito sa panahon ngayon? Hindi. Pag kalaban ka, never kang makaapak dyan. See? Nakita ninyo ito? Si Duterte at saka si Marcos Jr. nag-meet sila sa Malacanang pero during that time magkaibigan. Etong dalawa nag-meet sa Malacanang pero during this time magkalaban tong dalawa. Magkalaban sila but you don't have to, gurgur the person or the people just because you are magkalaban. Di ba masaya tignan? Kita mo hindi siya yung wala kang mararamdaman na ano eh. I don't know what happened after this meeting na medyo nagkalaban na talaga ng but
it never happened, it never occurred na there is this impeachment of then Vice President Leni Robredo. Taliwas sa nangyayari ngayon na ang nagpapa-impeach ay kay VP Sara ay in the name of this Trillanes na isang diktador. Pero dito mararamdaman mo even yung smile ni Tatay Digong. Tingnan nyo. Kung ako wala akong kaalam-alam na magkalaban tong dalawa na to, maniniwala ako na magtropa talaga tong dalawang to. Sanay ko magpunta dito ang Oh. Oh, even the smile of Duterte, Tatay Digong. Genuine niya, genuine. Sige nga. Please do not bow. At please do not bow, sabi pa niya. Oh. Please do not bow. Pero si Marcos Jr. gusto niya mag-bow tayo lahat sa kanya. Pag hindi ka mag-bow, gurgur. May barat ako. Ngayon yan yung barat ako. Do not put too much on it. Bye-bye, ma'am. Galing, di ba? Walang ganun. Walang ganun ngayon. O, eto pa. Vice